Sino ang may lakas na galawin si Kuya Feng? Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ng naroroon, lahat ay nabigla sa kinatatayuan. Kasunod ang isang grupo ng mga taong naka-Amerikana. Ang mga taong may hawak na tubo. Approach, sila ay nakapalibot sa mga 10 kotse. Dumating sa lugar. Nakatingin sa pagdating nila. Ang mga taong nakaupo sa mga kotse, hindi ordinaryong tao. Kasama ang kanilang mga kasama. Lalong lumalapit, kaya natuklasan ang kanilang lakas. Hindi mawari ang kahulugan. Nililinis ang ilang mapangahas at matapang. Mga abusadong nasa kalsada. Sobrang sapat iyon. Sa oras na ito, ang lalaking nakasalamin ay may matinding determinasyon. Bumaba mula sa kotse. Ang mga ito agad, sumunod sa lalaking nakasalamin. Lahat sila ay pinalibutan ang mga nangaapi sa binata at kanilang pinigilan. Pagkatapos ay bumaling sa binata at sumigaw. Donghui, Tuzi, nakita mo na ba si Kuya Feng? Kasunod nito, ang lahat ay nagtulungan sa mga motorsiklo at ang tunog ng busina ng mga sasakyan. Nagdala ng tensyon sa lugar sa pinakamataas na antas. Para bagay pagsaluhan ang paglaya ng binata. Ngayon lang siya lumabas sa bilangguan. Subalit ang malakas at nakababingi-bingig na ingay. Parang ang mga abusado ay tila sa hayagang paghamon. Ang maingay na tunog ng metal na nagpaparamdam sa kanila ng matinding ingay. Parehong walang pakialam sa lakas o sa mga tuntunin ng mga numero. Pareho silang malayo sa isa't isa. Nakita ang pagdating ng mga kapatid. Sa wakas ay nakarelax na ang binata. Hindi inaasahan ang walang takot na banyuhay. Hindi pa nakakaintindi ng kasalukuyang sitwasyon. Patuloy pa rin siyang nagmamayabang. Nagutos na patayin ang lahat ng tunog at saka binatikos ang lahat. Sila'y mga walang kwentang gangster. Sumunod ang galit sa lalaking nakasalamin. Hey, ay, alam mo ba kung sino ako? Subalit hindi inaasahan ng lalaking nakasalamin. Tumawa lang siya. Pagkatapos ay nagsasabi sa pangkalahatang kalagayan. Siya mismo ay interesado sa pagkakakilala sa isa't isa. Ngunit ngayon talagang wala nang kaunting interes. Agad siyang pinadapa ng isang sipa sa lupa. Isang kamay ang humawak sa kanyang pulang buhok. Sumalakay sa kapatid kong lalaki. Kahit ikaw ay isang hari, ako ay mag-aalis ng iyong balat. Hanggang sa ngayon, ang pulang buhok. Ngayon lang inilabas ang kanyang pagiging mayaman. At pagiging pangalawang henerasyon. Naglabas pa ng matitinding salita. Kung sila ay magpapadala sa kanilang sarili, sila ay patay na. Ngunit hindi inaasahan. Ang lalaking may salamin. Hindi talaga pinapansin ang pagiging mayaman. Ng pangalawang henerasyon, direktang inutusan ang kanyang mga tauhan na dakpin ang lahat ng tao. Ang ilang masasamang tao ay humarap sa daan-daang tauhan. Sila ay wala nang magawa kundi yakapin ang kanilang ulo at umupo sa sulok. Nang makita ng binata na ang sitwasyon ay kalmado na, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang kanyang asawa at anak sa ospital. Nang makita ng pulang buhok ang babae, nakasama ang bata ay umalis na. Nararamdaman niya na ang kanyang dignidad ay na-challenge. Agad siyang lumapit sa lalaking may salamin at bantaan. Hindi mo ba alam, isang tawag lang niya, at sila'y mawawala na lang parang usok. Ngunit ang lalaking may salamin ay lumapit lamang sa binata. Kuya Feng, 5 taon na ang nakalipas, ikaw ay nagbabala. Dapat kaming sumunod ni Huzi sa batas. Huwag maging pasaway. Sa loob ng 5 taon, kasama namin ni Tiger ang aming mga kapatid. Patuloy kaming sumusunod sa inyong mga aral. Hindi kami maglalakas loob na lumabag sa inyong mga utos. Ngunit ngayon, sa oras na yon, na-realize ni Puting Buhok. Sila ay seryoso sa kanilang hangarin. Ang lalaking tinatawag na Tiger. Sinasabing nangaapi ng kabataan. Hindi na niya kayang tiisin. Pagkatapos ay tinawag ng lalaking may salamin ang kanyang tauhan. Nagtanong kung paano nila trinato ang kabataan kanina. Paano nila inalagaan ang kabataan. Kaagad siyang lumapit nang marinig niya. Binigyan ng sampal ang Puting Buhok. Subalit, ang Puting Buhok na malapit ng mamatay. Patuloy pa rin siyang mayabang. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting bitawan mo na ako. Kung hindi, niloloko kita. Mas masahol pa kaysa sa paglaruan ang isang preso. Ikaw na walang pinag-aralan. Bago pa mangyari ang anuman, hindi man lang magtanong muna. Tingnan ang pamilya Zhang sa Cloud City. Anong katayuan nila? Hindi ikaw basura. Hindi nyo kayang makipagaway sa kanila. Hindi ka tinuruan ng iyong ina. Huwag makialam kapag ang iba ay nagsasalita. Tinatap mo ang babae ko. Oo, ikaw ay may problema. Galit na galit ako ngayon. Kabataan, huwag masyadong mainit ang ulo. Nagagalit ito sa akin. Abangan mo, baka sumabog ka sa galit mamaya. Hahaha. Hawakan mo siya. Anong balak nyo? Haha, ang sakit. Isa Steve.
Bagong ihaw, hindi pa luto. Ah, ah. Dapat sapat ang sangkap sa barbecue. Maglagay muna ng konting kumin. Ah. Dagdagan ng sili. Dagdagan ng asin. Ah. Ah. Kahit matapang itong bata, naglalakas loob mga sar kay Kenji. Pero tingnan mo ang hitsura niya, kasing payat ng unggoy. Kailangan mong magdagdag ng mantika. HMM, mabuti at makatwiran. Ay. Ah. Huli na ito, babalaan kita ng huli. Mas mabuting bitawan mo na ako. Kami sa pamilya Zhang, hindi kayong maliliit na bastards. Hindi nyo kayang pakialaman. Magkakamali ako. Lahat kayo ay magiging wakas. Inihaw itong baboy para sa akin. Sige na, kailangan yung matuto ng leksyon. Kailangan sumunod sa tuntunin. Penje, kung hindi ka pa nagsalita, ang batang ito ngayon, dapat mamatay dito. Una kitang dadalhin sa ospital. Lahat sa inyo, tumigil kayo. Ano, batang amo? Hindi pa tapos ang laro. Anong pinaglalaban mo? Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Halika. Batang ito, binigyan ka ng boss ko. Pagkakataon para mabuhay. Dapat mong pahalagahan ito. Kung hindi, ano ang mangyayari? Binigyan ka ng aking boss. Ang dalawang kasama mo ay baliw. Hindi ba bulag ang iyong mata? Sinasabi ko sa'yo, ngayon papapakita ko sa dalawang kasama mo. Lumuhod ka para sa iyong ama. Lumuhod ka rin para sa akin. Tapos tawagan mo si Lolo. Tinamaan mo ako. Sinugatan ng kapatid ko ang iyong sugat. Pantay na tayo. Anong ibig mong sabihin? Bilisan mo. Bilisan mo. Paano kung hindi ako? Kung hindi mo gagawin, agad kitang sisirain. At sasaktan kita. At pagkatapos, papatayin kita. Kasama ang matanda na yon. Pati na ang asawa mo. Hintayin mo ako habang ginagamit ko siya. Pagkatapos, dadalhin ko siya sa nightclub. Ginagawa mo ito ng ganito. Ito ba ay kamangha-mangha? May anak ka rin. Maliit nga siya. Yan ay isang magandang babae. Hintayin mo siyang lumaki. Papatayin ko na naman siya. Tigre. Unang patakaran sa Dongyaw. Ang mga nangaapi at nangaabuso. Anong dapat gawin? Gawin natin. Bilanggo ng reforma sa paggawa. Wala kang pakialam. Huwag mo kalimutan. Ang iyong anak na babae. Ang iyong asawa. At mayroon pang yung matandang iyon. Huwag kang magalala. Ang mga taong ito, hindi mo ito makokontrol. Dahil gagawin mo, hindi na natin sila makikita muli. Gusto mong maglaro, tama ba? Kung ganun, maglaro tayo ng maayos. Maglaro ng mga nakakabaliw. Yung klase na ikaw ay mamamatay. Itaas mo. Bata, alam mo ba ito? Ano ang gagawin mo? Buksan mo ang iyong ilaw. Huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Bata, MR teacher ako. Ipadala kita sa iyong daan. Tatay, tatay, tatay. Walang hiyang tao. Ang mukha ng aming pamilya siyang. Pinahiya mo ang aming pamilya. Ang walang hiyang ito sa aming pamilya. Sa aming pamilya siyang. Nawala ang tao. Nakita na ang katotohanan. Dapat kang maparusahan. Ngunit, hindi rin kayo mga basura. Maaari naming turuan. Nararapat kang mamatay. Paano sila kanina? Sinaktan ka nila. Saktan mo sila pabalik, tatay. Pumunta. Dad, nandito na ako. Titigan ko kung sino sa kanila ang maglalakas loob.
Lahat kayo, tumayo. Akala ko orihinal. Matandang gagong iyan. Dumarating para magpatas ng hustisya. Hindi inasahan. Nandito din ako para umikot. Nagtatanggol ng inosente. Walang kwentang tao. Kilala na kita ngayon. Kanino ka nakikipag-usap? Ito ang pangunahing miyembro ng Xiang family. Jiang Yunye. Linisin ang inyong. Alam mo ba? Sino nga ba kami? Alam mo ba kung ano ang ginawa ng anak mo? Anong kasalanan niya? Sino kayo? Hindi kailangan malaman ng tatay. Kung ano ang ginawa ng anak ko. Mahalaga ba yon? Kahit na nakasakit siya ng tao. Nagdulot pa rin ng gulo. Lahat sila ay mga anak ni Xiang Yunye. Hindi kayo mga basura ang makakapagturo sa kanila. Maaaring turuan. Kayo, wala kayong karapatan. Tatay, wala rin naman kaming ginagawa. Siya lang iyon. Nalampasan ang kotse ko. Hindi kinaya ng kapatid ko. Kaya niyang sadyain na madapa ang anak niya. Nagdulot ito ng malubhang pinsala. Dapat siyang lumapit at magpakumbaba para humingi ng tawad. Kung hindi, papatayin ka ng tatay ko. Hindi sana namin gustong palakihin ang issue. Kung ako lang ang apektado, okay lang din. Pero kayo ay sumugod sa anak kong babae. Hindi ko talaga kayang tiisin. Ang dating kapatid na Feng, narito na naman. May magandang palabas na mapapanood ngayon. Ang araw na ito ay magiging mapanira. Hindi kami, kundi kayo. Munting tigasulo. Sinusundan mo ba ako? Nagbibiro ka ba? Dito sa lungsod ng Ulap, gusto kong makita. Sino ang maglalakas loob na saktan kami? Ang mga tao ng Xiang family. Sila nga, kabit. Nagpapakita ka na sa harapan ko. Okay lang. Sa harap ng aking ama. Sinasabi ko sa'yo, kapag kumilos ang aking ama, ang lungsod ng Ulap ay magugulat. Kaya't nais kong makita. Donghui. Tiger. Ngayon, kahit gaano karami ang naroroon, isa-isa silang bibilangin. Maglakas loob ka. Do you think I dare? Suntok-suntukan. Nagbago na, nagbago na. Lahat sila ay nagbago. Tumayo. Tindahan. Sino ang maglalakas loob na saktan ako? Ang lakas ng loob mong hawakan ako.